Beelzebub bugbog sarado sa God of Underworld. Apo staff ni Beelzebub pagmamayari pala ni Hades dati. Nikola Tesla delikado na dahil sa nirelease ng Lord of Lies na napakalakas na atake. Heidi Senpai ko. Bali ayan lang yung mainit-init at tatalakayin natin ngayon sa chapter 73 na may title na The Hearse of Science. By the way, kung hindi ka pa nga naka-follow or subscribe sa other social media natin, pakihit na yan para lagi kang updated sa mga bagong release video natin. Maraming salamat. Bago nga tayo mag-umpisa, unting recap muna tayo sa previous video. Nasaksihan nga natin ang unang failure experiment ni Nikola Tesla sa kanyang Gematria Zone way back noong October 28. Pinerform niya nga ito sa kalagitnaan ng dagat na tinatawag na Philadelphia Experiment. Then explain rin natin kung paano nasasagawa ni Nikola ang creation niya na may tatlong restriction. Bali nga kahit gaano kalakas ito ay may tatlong hindi kayang gawin si Nikola Tesla sa kanyang Gematria Zone. At sa next panel ay nagkaroon ng flashback between Beelzebub and Hades. Hinamon nga ng Lord of Lies si Hades sa isang pagdedwelo. Bali ito na nga lang yung naisip na paraan ng Lord of Lies para wakasan ang kanyang buhay sa kamay ng God of Hell. Hindi naman nagdalawang isip si Hades at tinanggap ang hamon ng Lord of Lies. Sa current chapter nga na ito na itatakel natin ay mamamataan natin si Hades na tumayo at mag-a-attempt na ng pag-atake gamit ang kanyang vident weapon. Nareceive nga ng Lord of Lies ang atake ni Hades kaya nagsanhi ito ng pagkakatilapon niya palabas ng gusali. Kung mapapansin nga natin mga senpai na grabe yung impact na pagkakalaglag ni Beelzebub. Sa kadahilan na nagawa nito mabutas ang ibang gusali at mawasak ang pader. Pero kung ating makikita sa mukha ng Lord of Lies ay tila hindi ito nangangamba sa kanya natamong pinsala. Dahil ayon pa sa kanya na finally ay makakamtan niya na ang kamatayang hinahangad niya. Medyo naguluhan nga si Hades sa mga narinig niya sa Lord of Lies. Kaya according pa sa kanya na bakit daw gustong gusto ni Beelzebub wakasan ng kanyang buhay. Tila nga ay isa nga daw itong kahibangan para pumunta lang sa kanyang lugar sa ganitong dahilan. Para nga sa isip-isip ni Hades na pwede naman daw gawin ng Lord of Lies i-attempt ang ganitong paraan even kahit siya lang mag-isa. At doon nga mga senpai ay pinakita ni Beelzebub ang rason kung bakit hindi niya magawa ang ganitong bagay. Nag-exert siya ng konting enerhiya sa kanyang kanang kamay at biglang nag-attempt ng pagtusok sa kanyang dibdib. Nagulat nga si Hades dito pero sa hindi inaasahan ay nagkaroon ng parang malalaking ugat sa kamay ni Beelzebub na pumipigil para gawin niya ang ganitong bagay. Dahil nga ito sa tattoo na nakas ni Lilith sa kanyang bandang dibdib na nagbibigay ng proteksyon sa mga mapangari na sitwasyon na gagawin ni Beelzebub sa kanyang sarili. Bali ang tattoo ay nagsisimbolo ng proteksyon sa any suicide attempt ni Beelzebub. Naisip nga ni Lilith dahil alam niya sa kanyang sarili na gagawin ito ni Beelzebub, lalo't nalaman niya na meron siyang dalawang katauhan at kung saan ay kinokonquer ni Satan ang kanyang katawan at winawala ito sa sariling consciousness. Kaya malaya si Satan gawin ang masasamang binabalak niya. Para nga sa Lord of Lies ay isa itong course dahil nagsasuffer siya lalo sa mga alaala. Kaya nagmamakaawa siya sa God of Hell na wakasan na ang kanyang buhay. Naintindihan nga ni Hades kung bakit ganito umasta si Beelzebub. Kaya ayon pa sa kanya na hindi niya alam kung ano ang gustong ipahiwatig ng tattoo na ito. Pero isa lang ang tinitiyak ng God of Hell. Ang tattoo na nakamarka sa dibdib ni Beelzebub ay isang panalangin sa dahilan ng hinihiling ni Lilith na i-continue ng Lord of Lies ang kanyang buhay. Kaya wag daw hilingin ni Beelzebub na tapusin ang kanyang buhay. Dapat nga daw ay isaalang-alang niya yung mga taong nagsakripisyo para lang sa kanya. Sa dahilan ng ginawa ang tattoo para proteksyonan lamang siya o gabayan. Dito nga mga senpai ay na-realize na ng Lord of Lies ang lahat na masyado nga siyang selfish. Dahil sarili niya lang kanyang iniisip. Matapos nga magsalita ni Hades ay umalis na siya at pinagpaliban na lang ang kanilang pagdidwelo ni Beelzebub. Dagdag niya pa na welcome o anytime ay pwede pumunta si Beelzebub sa kanyang palasyo. Bali ganun nga kabait ang God of Hell na si Hades. Dahil para sa kanya mga senpai ay parang isang bata na walang kamuang-muang si Beelzebub na naghahanap ng mga kasagutan. Kaya welcome niya ito sa kanyang kaharian upang may makausap si Beelzebub at masagot ang lahat ng kanyang katanungan. Nung lumipas na nga ang ilang araw, ay muling bumalik ang Lord of Lies sa palasyo ni Hades. Nagwika nga ang God of Hell kung balak na naman ba daw ni Beelzebub makipagduelo sa kanya para wakasan ang kanyang buhay. Sumagot naman si Beelzebub at nagwikang hindi. Bali nag-decide na nga ang Lord of Lies na i-continue niya ang lahat ng nasimulat ng kanyang mga namayapang kaibigan. Natuwa nga si Hades nung marinig niya ito kay Beelzebub. Matapos nga iyon ay biglang may binigay si Hades na isang staff na may wangis na katulad ng bungo. Ito pala mga senpai yung Apophis staff na currently na ginamit niya sa pakikipaglaban kay Nikola Tesla sa round 8. So meaning ay galing pala ito kay Hades. Winika nga ng God of Hell ang staff of Apophis ay nababagay sa abilidad ni Beelzebub na vibration. Dahil nakakaya nito ma-enhance ang abilities ni Beelzebub through offense and defensive tactics.
Kaya for sure daw na hindi basta-basta matatalo si Beelzebub sa mga laban. Dagdag pa ng God of Hell na hindi nga daw siya mag-i-interfere sa suffering ni Beelzebub dahil malaya niya daw gawin ang mga desisyon niya. Bali gusto lang ipaiwatig ni Hades ay nandito lang siya para i-guide at tulungan si Beelzebub pero never siya mahihimasok sa mga pinaplano nito. Nagtaka nga ang Lord of Lies kung bakit ganito nga daw kabait si Hades sa kanya. Sumagot naman si Hades at nagwikang meron daw siyang nakakabatang mga kapatid na parehas kay Beelzebub na mga pasaway nga rin daw. Matapos nga iyon ay umalis na si Beelzebub sa palasyo ni Hades. Dala-dala ang mumunting regalo na nanggaling kay Hades na Apophis Top. At doon nga mga senpai ay muli tayong ibabalik sa paglalaban nila Nicola at Beelzebub. Kung mapansin nga natin sa panel na ito ay muling nakatayo si Beelzebub sa na-receive niyang atake galing kay Nicola na tinatawag na Tesla Warp na may instantaneous movement. Nung napansin nga ni Nicola na tumayo si Beelzebub ay hindi na siya nagsayang ng oras at muling umatake sa Lord of Lies. Nagawa nga ni Beelzebub madepensa ang atake ni Nicola gamit ang kanyang Apophis Top. Muli nga nag-flashback sa Lord of Lies yung mga sinabi ni Hades na maghihintay daw siya kay Beelzebub kahit kailan. Nung maalala nga ito ni Beelzebub ay biglang nag-force out ang galit na nararamdaman niya sa humanity. Dahil nga ay tinuturing niyang parang nakakatandang kapatid ay namatay sa kamay ng mga mortal. Kaya winigan ng Lord of Lies na pagbabayaran daw nila ito. Kung mapapansin nga natin mga senpai ay hinawakan ni Beelzebub ang kanyang Apophis Top sa dalawang kamay. Then nag-release nga ito ng maitim na aura. Nagulat nga si Zeus dahil nga daw ang technique na ito ay originate lang sa Helheim. Nagtry nga ang Child of Light patamaan si Beelzebub ng atake para sana masira ang concentration ng technique niya pero still ay patuloy pa rin ang Lord of Lies. Unti-unti na nga nagliliwanag ang Apophis Top ni Beelzebub dahil sa kinakas niyang technique. Nagwika nga si Nicola at sinabing masama nga daw ito dahil nararamdaman niya na isang powerful attack ang gagawin ni Beelzebub. Sumigaw naman si Zeus at nagsabing itigil ni Beelzebub ang kanyang ginagawa. So meaning ay may idea si Zeus sa kinakas ni Beelzebub na mapanganib ito. Nung na fully complete na nga ng Lord of Lies ang kanyang atake ay bigla itong nagliwanag at nag-release ng maitim na bilog na nagsani sa pagkawasak ng stage na pinaglalabanan nila ni Nicola. Tinawag nga ang atake ng Lord of Lies na Chaos, isang destructive type of attack kung saan ay napaperform ito ni Beelzebub gamit ang pagdikit ng dalawang niyang kamay sa Apophis Top. At doon magwawakas ang chapter 73 ng Record of Ragnarok. Stay tuned lang mga senpai dahil next natin i-upload ang chapter 74 ng Record of Ragnarok. Ayun lang mga senpai, paalam!